Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan pa ninyo mga kapatid kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat, ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo, mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Very personal si Pablo sa kanyang mga liham. He was not just talking in general terms. Pinapaalaala ni Pablo sa mga taga-Tesalonika kung paano siya nabuhay noong nandun siya na nagpapahayag sa kanila. Ayaw niya na maging pabigat sa mga tao. Sa araw siya ay nagtatrabaho bilang tagagawa ng tolda at tent maker. At sa gabi, siya ay nagpapahayag sa mga tao. O kung nagpapahayag siya sa araw, sa gabi naman siya nagtatrabaho para sa kanyang hanap buhay. Siya mismo ang sumusuporta sa kanyang pangangailangan at pangangailangan ng kanyang mga kasama. Mapagkalinga din siya sa mga Kristiyano. Sinabi niya, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Tinuturuan niya sila, inaaliw kung sila ay nalulungkot, at pinalalakas ang loob kung sila ay nadi-discourage. At hinihimok na mamuhay ayon sa paghahari ng Diyos. Ang konsolasyon ni Pablo at ng kanyang mga ipinasasalamat sa Diyos ay tinanggap ng mga taga-Tesalonika ang kanyang pahayag na salita hindi lang na salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. Dahil sa kabukasan nila sa salita ng Diyos, nakikita ang kanilang pananampalataya sa kanilang buhay. Maganda ang relationship ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sinikap ng apostol na hindi siya maging pabigat sa mga tao doon. Very gentle ang kanyang dating sa mga tao. Hindi mabigat ang kanyang dating. Para nga siyang ama para sa kanila. At maganda naman ang response ng mga tao. Hindi lang nila tinanggap si Pablo. Tinanggap nila ang kanyang mensahe bilang mensahe ng Diyos. Buong tiwala ang kanilang pagtanggap sa salita ng Diyos. Dahil dito, namunga ang salita ng Diyos sa kanilang pananampalataya na naging matatag. Ganon din ba ang ating pagtanggap sa Biblia at sa mga nagpapahayag nito? Ang Bible ay hindi lang salita ng tao, ito'y salita ng Diyos.
being Word of God, it remains forever. Palagi itong epektibo at mabisa. Ang Biblia ay hindi bunga ng pagsasaliksik o ng survey. Ito ay salita ng Diyos. Naniniwala tayo rito kasi naniniwala tayo sa Diyos. Kaya maaari nating itaya ang ating sarili sa salita ng Diyos. Gawin natin ang kanyang sinasabi sa atin. Ang salita ng Diyos ay hindi lang isang opinyon, isang tinig sa gitna ng marami pang ibang tinig. Ito ay ang Diyos na nagsasalita sa atin. Salamat o Diyos sa biyaya ng iyong salita. Tulungan mo kaming idambana ito sa aming puso at ibatay ang aming mga pananaw at gawain ayon sa iyong sinasabi sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.